Yan, happy Sabbath po mga kapatid. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay paano pag-aralan ng Biblia. So napakasimple lang nito pero may mga matutunan tayo dito na mahalagang bagay na pwede pa rin natin ma-apply sa ating pong mga buhay. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas sa umaga na ito ay patuloy po kaming dumadalangin at aming idinadalangin ang aming pag-aaral ngayong umaga na ito. Gabayan niyo po nawa kami Lord at ang John 5:39 ay amin pong mapagbulay-bulayan at makita namin ang kahalagahan nito sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po sa banal na kasulatan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na nasa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So narito po ang sinasabi ng Biblia mga kapatid na ang banal na kasulatan ay nagpapatotoo tungkol kay Jesus Christ. So ibig sabihin mga kapatid, ano ba para pag-aralan ng Biblia, paano pag-aralan ng Biblia? Ang Biblia ay lagi nating iisipin, ito ay patungkol kay Jesus. Well, ang Ama ay ating Panginoong Diyos, no? Three person 'yan. Godhead o Trinity, ang banal na Espiritu. Pero mostly na sinasabi sa banal na kasulatan, nakaturo sa ating Panginoong Hesus. Kaya yung sinasabi na ako nga, sabi ni Jesus Christ sa John 8, no? Si Jesus yon. At maging doon sa Exodus chapter 3, chapter 6, mga kapatid, na ako nga si Jehovah, na mga kausap ni Moses, kausap ni Noah, kausap ni Abraham, yan ay si Jesus Christ. Dahil ang banal na kasulatan ay patungkol kay Jesus, no? At hindi naman tungkol sa Ama. Ibig sabihin, nandiyan din ang Ama pero mostly ang banal na kasulatan nakaturo sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang sentro ng gospel, ang sentro ng Biblia ay para iligtas ang bawat isa sa atin dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa. Sabi pa dito, hindi sapat ang pag-aralan ng Biblia tulad ng pag-aaral ng ibang mga aklat upang ito ay maunawaan para sa kaligtasan. Ang banal na espiritu ay dapat kumilos sa puso ng nagsasaliksik. So, ito po ang mga kapatid, ano, siyempre, nung pinag-aaralan ito, namin doon sa theology, talagang may Greek-Greek pa, may Hebrew-Hebrew pa, may context pa, may syntax pa, may kung ano-ano pa, may history pa. Pero ang pinaka-the best mga kapatid, ang banal na espiritu ay kumilos sa bawat puso ng mga tao na nagsasaliksik nito. Yun ang pinaka-the best doon. Bukod doon sa mga original language na binabasa, ay pinakamaganda rin na ang banal na espiritu ay kumilos sa puso natin. No, ang parehong espiritu na nagbigay inspirasyon sa salita ay dapat magbigay ng inspirasyon sa mambabasa ng salita. Pagkatapos nito ay maririnig ang tinig ng langit. Yan. So, ang banal na espiritu ang mag-inspire sa atin para lubos nating maunawaan ang banal na kasulatan. Ang basta pagbasa ng salita ay hindi magdadala ng resultang idinisenyo ng langit. Dapat itong pag-aralan at ingatan sa puso. Ang kaalaman sa Diyos ay hindi matatamo ng hindi pinag-iisipan. So dapat ito ay nasa puso mga kapatid ang salita ng Panginoon. Naiiwan sa puso, no? Hindi lamang sa isip. Hindi lamang basta nabasa kundi ito ay nasa puso mga kapatid ko. Ang ibig sabihin ng nasa puso ay talagang ninamnam ito mga kapatid. Hindi ito binasta-basta lang, kundi ito ay nasa puso mga kapatid, no? Ibig sabihin na isa sa buhay ang salita ng Panginoong Diyos. Natatandaan kapag kasi nasa puso, natatandaan. Hindi lang yung basta binasa mo. Alam mo, yung mga review ko dati sa academics, kahit nasa jeep pa, nagre-review, natandang-tanda mo pa nung nagre-review. No, mga malapit na ang final exam, talagang todo ang review ng mga estudyante. Kahit ako noon eh. Pero ngayon wala naman ako nang naalala doon sa mga ni-review ko. Doon sa mga napag-aralan sa academics, mga kapatid, sa secular na mga subjects. Wala naman ako naalala. Doon sa mga ni-review ko dati, tandang-tanda ko pa. Pero itong salita ng Panginoon ay natatandaan ko mga kapatid, yung ibang mga
yung mga talata na napakahalaga. Yan ang dapat na maisapuso natin, yung pong salita ng ating Panginoong Diyos. Na kapag tinanong natin, pinagtanong sa atin yung doktrina o yung tungkol sa pag-asa, alam natin yung sagot. Di ba? Alam natin kung saan mababasa. Kung di man, familiar sa atin yung words, mga kapatid, yung talata. So dapat nating masigasig na pag-aralan ang Biblia, humingi sa Diyos ng tulong ng banal na Espiritu upang maunawaan natin ang kanyang salita. Kanino daw tayo hihingi ng tulong? Sa third person of the Godhead, ang banal na Espiritu, no? Na gumabay sa atin. I-guide tayo. Dapat tayong kumuha ng isang talata at ituon ang isipan sa gawain ng pagtitiyak sa kaisipang inilagay ng Diyos sa talatang iyon para sa atin. Dapat panatilihin sa isipan hanggang sa ang konsepto ay maging atin at malaman natin kung ano ang sabi ng Panginoon. Yan. So isang talata, mga kapatid, ay sapat na. Sang-ayon dito pag sa pagmumuni-muni ng salita ng Panginoon. But of course, may mga sulat sa Bible na ito ay history, kaya mas maigi na minsan hindi sapat yung isang talata. Minsan kailangan mo basahin yung full chapter o kaya hanapin doon yung pinaka tawag dito, pinaka lesson doon po sa chapter na yun. Kasi isinulat itong Biblia para makakuha tayo ng mga leksyon na maaari po nating kapulutan ng aral. Kaunti lamang ang pakinabang na nakukuha sa padalos-dalos na pagbabasa ng kasulatan. Maaring basahin ng isang tao ang Biblia, ngunit bigong makita ang kagandahan nito o maintindihan ang malalim at nakatagong kahulugan nito. So, ibig sabihin ng Biblia, mga kapatid, may mga nakatagong kahulugan nito. Kaya marami mga tao na nakakalungkot na hindi nila naunawaan yung banal na kasulatan. Well, siguro ako hindi ko rin naunawaan, may mga ibang part na hindi ko naunawaan. Pero aking ipatuloy na idinadalangin. Maraming mga tao na hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos, no? Yung Revelation 1:8 na nga lang ayaw tanggapin na si Jesus ay Diyos, na siya ay yung Alpha and Omega. Pero pag binasa mo naman sa verse 7, yung Alpha and Omega na binabanggit doon, yung muling babalik. Nakalagay doon, muling babalik. Ang Alpha and Omega doon sa verse 7 na tinusok sa tagiliran. Makikita siya ng mga tumusok sa kanya sa tagiliran. Sino yun? Katulad ang binabanggit na Jesus yun alam natin na si Jesus Christ lamang yung tinusok sa tagiliran habang nakapako sa krus. At alam natin na si Jesus Christ yung babalik sa ikalawa. Siya'y nangako, mga kapatid, na siya'y muling babalik. So, ang Alpha and Omega ay muling babalik. Ang huli, ang una at ang huli. Siya'y ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang isang talatang pinag-aralan hanggang sa maging malinaw sa isipan, ang kahalagahan nito at ang kaugnayan nito sa plano ng kaligtasan ay matiyak. Yan. Ay higit na mahalaga kaysa pagbasa ng maraming mga kabanata na walang tiyak na layunin sa pananaw, walang posibilidad, positibong aral ang natamo. So ibig sabihin, mga kapatid ko, ang salita ng ating Panginoong Diyos, yung isang talata lang, kapag ka ito'y nakuhanan ng tungkol sa kaligtasan, ito ay napaka-importante, pinaka-importante ito kaysa sa napakaraming mga aklat na mababasa natin. Dahil yung nag-iisang talata na yon na patungkol sa kaligtasan na naunawaan natin ay napakahalaga. Yan. Panatilihin ang iyong Biblia sa iyo. Habang mayroon kang pagkakataon, basahin ito, isaulo ang mga teksto sa iyong memorya. Kahit na habang naglalakad ka sa mga lansangan ay maaring basahin mo ang isang sipi at pagnilayan ito dahil ito matatanim dito sa isipan. Yan po, mga kapatid, pagnilayan. At ngayon, hindi na imposible na magdala ng banal na kasulatan. Dahil ang Biblia ay nasa cellphone na. Pwede mo nga namang mabasa ito sa lansangan. Pero na lang itong Bible ko na napakalaki. Mahirap. Pag naglalakad ka, mabilis. Pero kahit na naglalakad ka na mabilis, pwede mong mabasa dahil sa cellphone, yung salita ng ating Panginoong Diyos. So, wag lang kung ano-anong i-download natin sa ating cellphone ng mga apps.
kundi mag-download din tayo ng salita ng Panginoon. Madali nating mabasa kahit na LRT tayo, MRT, nasa bus, o anuman tayo, nandun yung Biblia sa tabi natin. Kung tayo ay natatamad na basahin yung hard copy, may soft copy naman, wala na tayong may excuse eh. Ito yung pagkakataon na mamemorya natin yung salita ng ating Panginoon. Ang mga panahong susubok sa mga kaluluwa ng mga tao ay nasa harapan natin. At ang mahihina sa pananampalataya ay hindi makakatagal sa pagsubok sa mga araw na iyon ng mga mapanganib. Ito yung matindi dito. Bakit sa atin ipinapasaulo ang Biblia? Bakit kailangan natin pagbulay-bulayan ng banal na kasulatan? Dahil po may paparating na dilubyo. May paparating po na matinding pagsubok na yung mga hindi nag-impok ng salita ng Panginoon sa kanyang isipan. Katulad ng langgam, di ba? Nag-iipon siya habang payapa. Habang walang bagyo, habang summer, nag-iipon sila ng pagkain. Pagdating ng tag-ulan, meron silang makukuha. So yung prinsipyo nun mga kapatid, yung pagbabasa natin ng banal na kasulatan, yung pag-gain natin ng mga knowledge tungkol sa kaligtasan, yung pag-iipon natin na ito, ay ito pala ay magagamit natin sa panahon ng pagsubok. Kung pinatatag natin yung ating pananampalataya sa panahon natin ngayon, pagdating ng pagsubok, pagdating ng persecution mga kapatid, makakatayo tayo na maigi sa ating pananampalataya. Bakit? Nag-ipon ka ng mga talata sa Biblia sa iyong isipan eh. Nag-impok ka ng mga tungkol sa kaligtasan eh. So yun ang napakaganda doon. Pero kapag ka napakahina ng iyong pananampalataya, hindi ka nag-impok ng salita ng Panginoong Diyos, ang nasa bahay nyo, puro away, puro sigawan. Pagkagising mo pa lang sa umaga, ito na agad ang gagawin mo. Hindi ka man lang nanalangin, hindi ka man lang nagbasa ng banal na kasulatan, hindi ka man lang nag-ipon ng mga salita ng Diyos. Wala. Wala kang aasahan kapag sa panahon ng panganib, panahon ng pagsubok, mawawala ka rin. Di ba? Makukuha ka ng kaaway. Wala rin. Di ba? So kaya ngayon habang panahon pa, payapa pa ang panahon at wala pang pagsubok, mag-impok na ng mga katotohanan sa isipan. Ang mga dakilang katotohanan ng pahayag ay dapat maingat na pag-aralan dahil lahat tayo ay maghahangad ng matalinong kaalaman sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia at pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan kay Jesus, ay magkakaroon tayo ng malinaw at maliwanag na mga pananaw sa katungkulan ng individual at lakas upang tumayo sa araw ng pagsubok at tukso. Ayan. Yan po mga kapatid. Kapag ka malinaw sa atin tungkol kay Jesus, kapag ka malinaw sa atin kung gaano kahalaga tayo sa ating tagapagligtas, magkakaroon tayo ng kanya-kanyang lakas spiritually para tayo ay makatayo sa araw ng pagsubok at tukso. At ang ating buong pamilya mga kapatid, isama natin sa mapalakas sa pananampalataya. Bakit? Baka sapat ng panahon ng pagsubok, sa panahon ng tukso, o sa panahon ng persecution, yung kamag-anak mo o yung pamilya mo na hindi mo naturuan na palakas ang pananampalataya niya, sila yung magturo sa iyo doon sa mga naghahanap ng mga mananampalatayang Adventista pagdating ng araw. No? O sa mga pagsubok at mga tukso, sila yung tumukso sa iyo. Sila yung sumubok sa iyo. Dahil hindi mo naturuan tungkol sa Panginoong Diyos. So, yun yung mangyayari dyan. Kaya lahat tayo sabay-sabay, mga mahal natin sa buhay, aniyahan natin na maging malinaw sa kanila yung tungkol sa Panginoong Diyos. Na kung gaano tayo kamahal ang ating pong tagapagligtas. Ang kanyang buong buhay na kaisa kay Kristo sa pamamagitan na nakatagong mga kaugnayan ay iangatan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya tungo sa kaligtasan. Ano yung pong iibibigay sa atin na kapangyarihan mga kapatid? Yung pananampalataya tungo sa kaligtasan. Yan yung pinakamagandang, pinakamahalaga dito sa Biblia. Yung matutunan nating manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Katulad ng pananampalataya ni Pedro nung siya'y nakalutang pa sa lupa, nung siya po ay naglalakad pa sa tubig. Pero ayaw natin yung bigla siyang lumubog sa tubig, yung nawala siya sa pananampalataya sa Panginoon. No? Na out of focus siya. Nag-focus siya doon sa mga bagyo. Kaya yung pong lesson sa atin dito, huwag tayong mag-focus doon sa mga bagyo. Mag-focus tayo doon sa ating Panginoon na kayang magligtas sa bawat isa sa atin. Kaya sa umaga po na ito ay patuloy po nating sambahin ang ating Panginoong Diyos at
Sabi sa Biblia, ang Bible, sabi sa 539, ay saliksikin natin sapagkat ito'y nagtuturo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ito ay nagtuturo, nagpapatotoo tungkol sa ating pong tagapagligtas. Kaya mga kapatid, patuloy po nating pag-aralan ng Biblia at lagi nating isaisip na ang binabasa natin ay nagtuturo tungkol kay Jesus, nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Mapatibay yung ating pong pananampalataya, mapapapunta tayo sa kaligtasan na sinabi ng ating tagapagligtas. So ngayon po, ay tayo po ay mananalangin at pangunahan tayo ni Brother Melvin Vilasano pagkatapos po ng isang awitin nagbumula sa Panginoon. So happy Sabbath po sa inyo pong lahat mga kapatid at pagkatapos ito ay mag-prepare na tayo papunta sa ating po kanya-kanyang mga church. God bless po mga kapatid ko. Laging andyan sa'yo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Sa umaga na ito nang kami patuloy na yung binigyan ng panibagong buhay, kalakasan at higit sa lahat, ay napaalalahanan kami kung paano namin pag-aralan ng Biblia. Ama, salamat po. Salamat sa Holy Spirit na patuloy na sumusubaybay sa amin, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Nawa, sa aming pag-aaral ng Bible, sa aming pagbabasa, ay palagi naming maalala na humingi kami ng tulong po sa inyo sapagkat sa aming karunungan ay wala kaming magagawa. Salamat sa patuloy na pagsubaybay sa amin. Tunay na nariyan ang inyong presensya palagi sa aming buhay sapagkat kami patuloy na natingin po sa inyo. Salamat sa inyong pangunawa sa kabila ng inyong kabutihan na maheto kami ay patuloy na nagkakasala. Patawaran niyo po kami sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang mga pre-request ng kapatiran na nakikinig ngayon. Aming mga pamilya ay una namin inalalapit sa panalangin. Samahan kami sa maghapon na ito. Sa banal na araw ng Sabat na ito, kami ay mapagpuri at makasamba sa inyo. At ilayo nyo kami sa anumang tukso na makapag-aalis namin ng atensyon sa pagsamba sa araw na ito. Sa mga ta-travel, kami po ay inyong samahan, ilayo sa anumang kapahamakan. At higit sa lahat, mabless sa buong maghapon na ito na kapahinga na inyo binigay sa amin. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin si Elria Lopez. Alam niyo po kung anong kalagayan niya sa mga panahon na ito. Naway makita niya ang liwanag sa tulong po ninyo. Ganyan din namin sinasama sa panalangin si Divina Rodrigueza sa patuloy na kanyang pagpapagaling sa kanyang karamdaman. Ganyan din si Vine Ingrid Makinana ay magkaroon siya ng katatagan sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Kaya din si Clorilyn Abesillas, si Sister Ana Rosbel Tolentino, patuloy na kagalingan ng aming dalangin sa kanya at patuloy na kalakasan sa bawat araw. At patuloy din namin sinasama sa panalangin si Gerald Gamboa na naway patuloy siyang hipuin ng Holy Spirit at patuloy niyang makasama niya ang kanyang pamilya no pagsamba at sapagkat alam namin na ang isang pamilyang sama-samang sumasamba ay tunay na nagiging mas masaya. Salamat din po sa mga paggabay sa amin sa araw-araw at kayo din sasama namin ng mga bagong Bible students na inaaralan ng iba pang mga kapatiran, Bible students, ganyan din ng mga Bible explorers, ganyan din ng mga mangangaral doon sa Tabacao at dyan sa San Antonio at sa iba pa naming mga lugar ay patuloy po namin sinasama sa panalangin at maraming mapaabutan ng magandang pabalita ng inyong pangako at pagmamahal. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang mga pamilya ng mga nakikinig ngayon ay samahan kami sa aming araw-araw na pamumuhay. At si Sister Melissa Gamboa kasama ng kanyang buong pamilya sa kanilang pinagdaraanan na pagsubok sa buhay, patuloy silang samahan. Kaya din namin sinasama ang good health sa mga family ni Sister Medin Peligro Cotao, sa family ni Ate Milen, kasama na yung kanyang mga anak at apo. Family ni Sister Rose Cris Encarnado, Sister Dang de la Cruz, family ni Sister Nympha Rivera sa Bukidnon, sina Tito and Janet Salvado kasama ang buong Hunsya at Acuevas at Alcosaba family.
Dalangin din namin Sister Sarah Joy Valencia, si Brother Rudy Masiklat, Sister Isa Erilla, na kung saan malayo sa kanilang pamilya ay nagtatrabaho. Ingatan po sila sa araw-araw nilang pamumuhay doon. Ganyan din tatay ni Sister Joy Valencia, patuloy namin sinasama sa panalangin na naway lagi siyang safe doon araw-araw, at naway magkaroon ng mas magandang balita para sa kanya at makasama niya ang kanyang pamilya. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin sina Gary Mercado sa kanyang karamdaman, ay inyo po siyang pagalingin. Ganyan si Brid Renato, si Claire Andaya, si Judilyn Ferolino, si Joe Noble, si Feli Domingo Cucheco, si Brother Lorenzo Cabietes, si Sir Lorna at Brother Munti Cabietes. Kasama na rin si Charles Eric Melegrito, Sister Ana Manuel, si Brother Alberto Ramos, si Kuyang Boy Balbido, si Marie Chris Balbido, ganyan din si Christopher Omali Cuderes, si Ate G. Tino Reyes, Sister Estrella Gragasin, at kalakasan din patuloy ang aming dalangin kay Kuya Bobby, kay Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, kay Tatay Pentong, kay Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Borbon, kay Ma'am Sheila Kasamurin, at kagalingan naman ang aming dalangin patuloy kina Erica Elis Santos Rivera, Sister Tina Santos, Sister Melody Ronas Tibayan. Patuloy na kalakasan sa araw-araw ang aming dalangin para sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Ganyan Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele sa kanyang karamdaman ay siya ay pagalingin. Kasama na rin si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, ang parents ni Ma'am Karin at ni Pastor Nelven, ganyan din si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, ganyan si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjing, si Sister Wendy, Sister Percy, si Sister Risa Enriquez, Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, si Dayan, si Marilita, si Pichi, si Renato Santos, ang pamilya nila si Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco ay patuloy namin kasama sa panalangin na patuloy na pag-iingat ang ipagawad sa kanilang kalusugan, di lamang pang pisikal, ganyan din pang espiritual na pamumuhay. Ganyan si Princess Cabasog, si Princess Gerquina, si Aris, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez na patuloy na nagtitiwala po sa inyo, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, at ganyan din si Erlinda Duque. O dakilan Diyos, ang mga kapatiran po nito, karamihan sa amin na nasa banig pa rin ang karamdaman. Ngunit lahat kami patuloy po nagtitiwala sa inyo sapagkat ang nangako sa amin ay tapat kailan paman. Naway sa aming maghapon sa araw-araw na pamumuhay ay tulungan patuloy kami ng Holy Spirit kung na malaman kung paano pag-aralan ng Bible. Magkaroon kami ng willingness na magbasa nito pang sa ganun ng aming buhay may mag-guide sa tamang landas kagaya namin Panginoong Jesus na siya na dito sa lupa. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Patawarin niyo po kami kung saan mga kami nagkulang at nagkasala. Ito ang aming dalangin sa pangalan na Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.